po natin ang ating mga Biblia, John 20:24 hanggang 29. Sabayan nyo nga ako magbasa. Sabi rito, now Thomas, also known as Didymus, yan, another name na pag-uusapan natin na naka-encounter ng Panginoong Hesukristo nung siya ay nasa lupa pa, na usdin ang dulo ng pangalan. Okay, last time we talk about Thaddeus, remember? Nang nakaraan naman, pinag-usapan natin, sino pa ba? Si Malchus. Yan. No? Ngayon naman, pag-usapan natin ito. Actually, ang ibig sabihin ng Didymus ay twin. Kaya sa ibang translation, ang nakalagay, now Thomas, also known as the twin, kasi nga siya ay kambal. Kung sino yung kanyang kakambal, problema nyo na yun. No? Hindi na natin pag-uusapan yon. Naalala ko dito sa church dati, mayroong tayong isang member na kambal. Siya, yung isa, yung kasama natin dito sa church, yung kakambal niya, hindi. No? Ang pangalan nung nag-church ay Cam. Ang pangalan nung wala sa church ay Bal. Ano? Totoo po yun, totoo. Yun pangalan nilang dalawa. No? Pero anyway, ito nga, ang pangalan ay Didymus. No? One of the 12. No? Isa sa mga 12 ni Jesus was not with the disciples when Jesus came. Ano po ang nangyari dito? No, di ba po ang Panginoong Hesus namatay sa krus, tapos siya inilibing, tapos sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. At pagkatapos nun, kinalingguhan ng gabi, nagpakita ang Panginoong Hesus sa mga disciple niya. Kaya lang, absent itong si Thomas. Absent si Didymus. So hindi niya nakita na dumating si Lord. Okay? So sumunod na verse 25, nagkwento sa kanya yung ibang mga disciples. Sabi nila, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. No, antindi rin ang trip nitong si Thomas. No, sabi niya, malibang makita ko yung palad niya na may butas, maipasok ko yung daliri ko, malibang makita ko yung sugat sa kanyang tagiliran na sinibat, maipasok ko yung kamay ko. No? Gusto pa yatang kilitiin si Lord from the inside. No? Antindi ng trip. No? Sabi niya, maliban na mangyari yun, hindi ako maniniwala. Okay? So what happened next? Verse 25. Sabi dito, a week later, verse 26 na, sabi, a week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Pakitingnan nga po yung katabi, pakibati naman dyan, may you rest in... Mali. Sorry. Peace be with you. Okay? Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Pagdating sa verse 27, anong nangyari? No? Then he said to Thomas, put your finger here. See my hands. Oh, Thomas, ito na. Sabi niya, no, ipasok mo na yung iyong daliri. Tapos ito, pinakita rin yung tagiliran na may butas. Pasok mo na rin ang iyong kamay. No? Tapos ang sabi ng Panginoon, stop doubting and believe. Verse 28, sabayan niyo po ako. Last verse natin dito. And 28 muna. Thomas said to him, my Lord and my God. So pagkakita niya na si Jesus talaga yon, napasigaw siya. Sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Verse 29, ito po ang sabi ng Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Kasi nakita mo ako, kaya ka naniwala. Mas mapalad yung mga naniniwala kahit hindi ako nakikita. Tingnan nyo yung katabi nyo, mas mapalad yan. Di ba? Bakit? Naniwala yan kay Jesus kahit di niya nakikita ng pisikal. Amen? No, palakpakan nyo naman mga sarili nyo dyan, mga kapatid. No, so, sabi po, yun po ang sabi ng Panginoon. Now, ano ang matututunan natin dito po sa pangyayaring ito? Nung last time, we talked about Malchus and we have learned that Jesus can repair damages in our lives. Right? Last time naman po, pinag-usapan natin si Thaddeus at natutunan po natin yung talagang totoong pagkakakilala sa Panginoon. Ngayon po, gusto ko pong pag-usapan natin, Jesus changes lives through rebukes. Pakisabi ng malakas, rebuke. Come on, pakisabi ng malakas, rebuke. Naranasan nyo na bang ma-rebuke? No? Ano bang ibig sabihin ng rebuke? Yung ikaw ay nasaway, napagsabihan, napagalitan,
kasi nga mayroong mali, mayroong dapat punahin, di ba? Yun po ang ibig sabihin ng rebuke. At napapansin ninyo na ang rebuke bahagi ng buhay mula pa ng bata tayo hanggang maging estudyante ka, hanggang magtrabaho ka, di ba? Sari-sari na yung rebuke na inabot natin sa buhay. Tama? Tama ba? Mag-asawa ka, may rebuke pa rin. Tama ba? Di ba? Yung hanggang sa tumanda na kayo mag-asawa, laging may rebuke pa rin. Right? Tama? Kaya nga yung isang mister, nabasa ko na malungkot, sabi sa kanyang misis, sa loob ng 50 years na pinagsama natin, lagi ka na lang may nakikitang mali sa sinabi ko. Sabi ng misis, 51. No? so lagi na lang may mali. No? So, pag po sinabing rebuke, kasi nga mayroong kinakailangang itama sa buhay natin. Actually, ang mga rebuke ay blessing, right? Kung tama yung ating pagtanggap. Ang ugali nga lang kasi natin, pag nire-rebuke tayo, gusto natin balikan din ng rebuke. Tama? Pag sinabihan ka, mag-diet ka na. Laki-laki na ng bilbil mo. No? Ano sasagot mo? Kung nga nakita ko, dami-dami mong kinain kanina eh. Diba? Babalikan at babalikan mo rin. Right? Diba? Sabi ni Mrs. sa Mister, napansin ko, di ba napapansin yung sarili mo na lagi ka na lang pagalit magsalita sa mga bata? Tapos sasagot yun, sasabihin, kung nga ang lakas mo maghilik eh. No? Anong kinalaman nun? No, wala lang. Basta lang makagante ng rebuke. Di ba? May mga ganun tayo. May nabasa po ako dati tungkol sa isang US President. Nalimutan ko lang yung pangalan. Pero mayroon daw siyang kaasaran lagi na isa sa mga opisyal din ng White House. At dahil nagkasabay sila sa elevator, lasing yung presidente. Sabi sa kanya, Mr. President, lasing ka na naman. Sabi niya, ako lasing, ikaw pangit. No? Bukas din ako lasing, bukas pangit ka pa rin. Mas malaki problema mo. You see, ayaw natin na napupuna tayo, di ba? Pero alam nyo po, ang tao po na marunong magpasaway, marunong magpapuna, siya po yung gumaganda ang buhay. Amen? Kaya dapat po, pag nasaway, magpasaway. Dahil pag hindi nagpapasaway, ang tawag sa'yo, pasaway. Right? At ang pasaway, pass away. Pakitingnan yung katabi. Pakisabihan, no? Huwag magpasaway para hindi mag-pass away, no? Kamang naman, sabihin mo, huwag magpasaway para hindi mag-pass away. Umayos tayo. Tingnan nyo itong verse na to, Mark 16, verse 14. Mark 16, verse 14, sabi niya, pansinin nyo po ito same instance, pero si Mark naman ang nagkwento dito, yung kabila si John. Sabi dito, afterward, he appeared to the 11 themselves as they were reclining at table. Yung po, kumakain sila, di ba? And he rebuked them for their unbelief. Pakisabi ulit ng malakas, rebuke. Of course, kasama dyan si Thomas, kasama rin po dyan yung mga pagdadoubt nila nung mga nakarang araw bago nila nakita talaga si Jesus. So, nirebuke sila. And he rebuked them for their unbelief and hardness of heart because they had not believed those who saw him after he had risen. So, ibig sabihin, si Lord at kasama na nga si Thomas, kasama yung iyo pa, nirebuke niya yung kanyang mga disciples. At si Lord, alam nyo, isang paraan talaga ng pagbabago ng buhay na ginagawa niya sa atin ay sa pamamagitan ng pag-rebuke. Well, sige, andyan na tayo. Minsan may mga rebuke yung tao, hindi mo pinansin, pero iba pag si Lord ang nag-rebuke, dapat seryosohin talaga natin. Maliwanag, mga kapatid. Kaya nga, dalawang tanong ang gusto kong sagutin natin ngayon. Number 1 is, bakit tayo nare-rebuke? Why are we being rebuked? Bakit ba tayo nakakaranas ng mga rebuke? Well, mayroon dalawang sagot yan. Number 1 ay because of evil. Number 2, because of error. Kasi mayroong kasamaan at kasi mayroong kamalian. Ang masama nire-rebuke, ang mali ay nire-rebuke. Right? Ang masama, halimbawa, si Haring Saul, nung siya hindi sumunod sa Panginoon, nirebuke siya ni Propeta Samuel. Si David, nung nagkasala ng babae siya kay Bathsheba, nirebuke siya ni Propeta Nathan. Ibig sabihin, ang kasamaan ay isang bagay na nire-rebuke ng Panginoon sa buhay natin. Pag may nagawa tayong masama, tapos di natin nare-realize masama pala yun, o kaya parang, although alam nating masama, pero hindi natin gaanong in-entertain, then kinakailangan natin ng pagre-rebuke ng Panginoon sa buhay natin. Di ba po ganun tayo? Isang kahit alam na nating masama, parang pinapabayaan lang natin sa buhay natin, well, kaya kailangan ng pagre-rebuke na galing sa Diyos. Pangalawa, ay yung kapag mayroong mali. No, anong ibig sabihin ng mali? Maaring mali ang iyong kaisipan, mali ang iyong paniniwala. Kagaya nga nitong nangyari kay Thomas, kaya ni-rebuke ng Panginoon. Maaring may mali sa ating lifestyle.
wala kang ginawa, kundi matulog ng matulog. Yung iba dyan, wala namang ginawa, kundi laging gising, no? Ano ba tinitira nyo, no? So, di ba hindi naman natutulog? Teka muna, may mga dapat na ituwid sa buhay, right? Yung iba naman, puro lamon ang ginawa, no? Napakatakaw, no? O kinakailangan din na ituwid yung mga ganon, di ba? Kinakailangan din po na ma-rebuke, right? Saan ay wala tayong ginawa, kundi puro love life. Nako kapatid, mga kinakailangan mo talagang masaway, ha? Yung iba naman, walang inintindi, kundi puro pera, binigyan ng Panginoon ng trabaho, binigyan ng Panginoon ng negosyo, ngayon wala nang gaanong oras para sa Panginoon, ay kinakailangan talagang ma-rebuke. Right? Pag may mali, kinakailangan na ma-rebuke. Right? Yun nga po, ang maraming pagkakataon, hindi natin alam yung mali, kaya tayo kailangan i-rebuke. Pero may mga pagkakataon naman, alam natin yung mali, kaya lang hindi natin sineseryoso, kaya kinakailangan natin na ma-rebuke. Pakisabi ulit ng malakas, rebuke. Tingnan nyo po ito, Mark 8:32-33. Tingnan nyo ang pagre-rebuke na ginawa ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Basahin po natin ito. And he said this plainly. Ano ang sinabi niya plainly? Sinabi po niya na siya, yung naunang verse, sabi po niya, siya ay mamamatay sa krus at siya ay muling mabubuhay. Tapos po, sumagot nung marinig ito ni Pedro, ano ginawa ni Pedro? He took him aside and began to rebuke him. Si Pedro, ni-rebuke si Jesus. No? So, di ko alam kung paano niyang ginawa yon kasi kung mang-rebuke tayo, di ba, in Jesus' name, I rebuke you. No? So, ano kayang ginawa niya? So, anyway, si Peter, sabi niya, pinagsabihan niya si Lord, Lord, ano yan, sinasabi mong mamamatay ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka magkatotoo. No? Ganyan siya, no? So, sinasaway niya ang Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga, yung kanyang intensyon, o yung kanyang nasa isip nung oras na yan, ay paparating na sila sa Jerusalem, mukhang magiging hari na si Jesus. Tapos mamamatay pa si Jesus, paano na? Paano na yung pangarap niya para sa kanyang sarili? So sinagot siya ng Panginoon. Verse 33, sabi sa verse 33, but turning and seeing his disciples, he rebuked Peter. So yung rebuke ni Peter, ginantihan din ng rebuke. Ano kaya ang mas makapangyarihang rebuke? Of course, yung rebuke ni Lord. Amen? No? Tapos sabi po, he rebuked Peter and said, get behind me, Satan. Tika muna, si Pedro yun ah. Bakit si Satanas ang nirebuke? No? Alam niyo po kasi, minsan din natin namamalayan, may sinasabi tayo, may ginagawa tayo, may nararamdaman tayo, akala natin tayo lang yun, yung pala si Satanas na ang nag-uudyok sa atin. Si Lord, mas malalim ang kanyang nakikita niya yung mga bagay na espiritual, nakikita niya yung impluensya ng kadiliman sa buhay mo, kaya yun ang kanyang nire-rebuke. Okay, so kaya dito sabi niya, get behind me, Satan. Yung kung ano man, yung maling isip niya, alam niya na galing yon kay Satanas, kasi po ganun yon. Ano po, Satan can inject thoughts in our minds which we can assume to be ours. No, pwedeng, iniisip mo, sa'yo lang yon, sarili mong isip, pero itinanim pala ni Satanas sa iyong isipan, sa iyong damdamin. So kung tayo po nasa impluensya ng kadiliman, of course, obviously, kinakailangan talaga tayong ma-rebuke ng Panginoon. Right? Tapos sabi po rito, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. No? Nirebuke si Peter na inu-impluensya ni Satanas. Bakit? Yang gusto mo lang sa buhay, puro mga pang-tao, pang-sarili lang. Gusto mo lang na sumikat, gusto mong umasenso, gusto mo lang ng ganito, kaya ayaw mo akong mamatay kasi gusto mo maghari ako dito sa lupa. Sabi ng Panginoon sa kanya, tungkol lang sa mga kapakanan ng tao ang iniisip mo at hindi mo iniisip ang mga gustong gawin ng Diyos. That's why he was rebuked. Mali ang kanyang pananaw, mali ang kanyang isip, mali yung kanyang mga priorities sa buhay. Right? Okay, ano pa? Tingnan nyo pa, another instance na nag-rebuke ang Panginoon ng kanyang disciples. Luke 9:54-55. Sabi dito, and when his disciples, James and John, saw it, ano naman yung it? Sa unang verse, yung mga tao po na mga pinapangaralan nila ay ayaw maniwala sa Panginoon. Okay, so nag-react itong si John and James, magkapatid.
At ito pong magkapatid na to, ang tawag sa kanila ay sons of thunders, mga anak, sons of thunder, mga anak ng bagyo, no? Itong magkapatid. Parang si Pedro din, bigla-biglang nananaga, no? Itong dalawa rin mainitin din ang ulo, no? So nung ayaw nilang maniwala kay Lord, ano sabi nila? Ayaw maniwala ng mga tao sa Panginoon, ano sabi nila? Lord, do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them? Panginoon, papaulanan po ba namin ng apoy itong mga to? Sabihin mo lang, Lord, no? Gano'n sila, no? Anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ng Panginoon? Verse 55. Sabi po, but He turned and rebuked them. No? At sa Tagalog po, kung babasahin nyo yan, pinagalitan sila ng Panginoon. Bakit? Mali ang kanilang isip, mali ang gusto nilang gawin, mali ang sinasabi nila, kaya sila pinagsabihan at nirebuke ng Panginoon. Amen? Si Lord, hindi tayo papabayaan na magpatuloy sa ating mga kamalian. Kaya po siya nang re-rebuke para po sa ikabubuti natin. Maliwanag po, kaya tayo nare-rebuke. Okay, ngayon, pangalawang tanong, paano naman tayo nire-rebuke? Paano tayo nire-rebuke? Sa paanong paraan? Well, number one, by His Word. Through His Word. Sa pamagitan ng Kanyang salita. Tayo na itutuwid na pagsasabihan ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita. Tingnan nyo po ang 2 Timothy 3:16. Basahin nyo nga po ng malakas. Ikalawang Timoteo, sabi niya, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Anong ibig sabihin ng kasulatan? Yan po yung Bible. The entire Bible is inspired by God. So ano po to? Ang tinutukoy ay ang salita ng Panginoon, no? At ang salita ng Panginoon, ano raw yan? Kinasihan. Ano ang ibig sabihin yan? Totoo, yan po ay isinulat ng tao. Pero hindi yan isinulat ng tao lang. Sabi kasi ng iba, ba't ka maniniwala sa Bible? Sinulat lang naman yan ng tao. Anong gusto mo? Angels pa talaga magsulat? No? Hello? Kasi nga tao ang babasa, kaya tao ang pinasulat. Siguro kung manok ang babasa, manok ang pinagsulat. Di ba? Kung angel ang babasa, siguro angel ang pagsusulatin. Kaso nga tao ang babasa, kaya tao ang pinasulat. Totoo po, tao ang nagsulat ng Biblia, pero hindi basta tao lang. Kasi hindi nila ito sinulat sa sarili lang nilang isipan, sarili nilang kagustuhan, sarili nilang kakayahan. Isinulat ito sa pamamagitan ng pagkasi ng banal na Espiritu. So ang salita ng Diyos isinulat sa pamamagitan ng pangunguna ng banal na Espiritu. Ang nilalaman niyan galing sa Panginoon mismo. Bakit isinulat? Sa pamamagitan ng pangunguna ng banal na Espiritu ng Diyos. That's the Word of God. Kaya nga po, ang Biblia ay salita ng Diyos. Pakisabi mo ng malakas, the Bible is the Word of God. Come on. Pakisabi ng malakas, this is the Word of God. I love the Word of God. And I live by the Word of God. Kasi yun po ang salita ng Panginoon, no? Ito ay galing sa Kanya mismo. Tapos ano po, ituloy natin pagbabasa. At kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. You see, yun pala ang salita ng Panginoon. Yun pong sa pamagitan ng salita ng Diyos, kung mayroong kasamaan, madadala tayo sa kabutihan. Kung mayroong kamalian, dadalhin tayo sa katotohanan. Yun ang ginagawa ng salita ng Panginoon. Kaya sa pamagitan ng Biblia, nire-rebuke niya tayo, tinuturuan niya tayo, itinutuwid niya tayo. Kaya mapalad tayo pag tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon at mayroon tayo nakikita na sinasabi niya sa buhay natin. Mapalad ka pag ikaw ay nagbasa ng Bible at nakita mo mayroon na sinasabi ang Panginoon sa buhay mo. Kasi yun ang purpose ng Lord. Sa pamagitan ng Kanyang salita, tayo ay maitama. Amen? Amen. Meron ba tayong nakukuha pag nakikinig tayo ng Word of God dito sa church? Come on, di ba? Na ang salita ng Panginoon, hindi man sinasadya ng nagsasalita sa harapan, pero nakikita natin. Kasi kilala tayo ng Panginoon eh. Hindi ka man kilala nung nagsasalita, ang Panginoon kilala ka. Kaya nangungusap siya sa'yo. Kaya ang salita ng Panginoon tumatama sa'yo.
no, nang hindi sinasadya ng pastor, please lang po, hindi ko sinasadya, no? Kasi minsan may mga ganyan no? Bisita, tapos sasabihin nila, halimbawa bisita, tapos paglabas, pagkatapos makinig, sasabihin nila sa nag-invite sa kanila, kinuwento mo ba yung tungkol sa akin kay pastor, no? Sa pastor nyo, bakit parang ako tinitira niya? Sabi niya gano'n. Mga kapatid, kasi po, powerful ang Word of God. Pasalamat ka dahil nangusap sa'yo ang Panginoon. Alam niyo po, ganun talaga ang pagkilos ng salita ng Panginoon. Kaysa naman yung iba na ang proud pa at sasabihin, alam mo, tagal-tagal ko na nag-church kahit minsan di ako tinamaan. No? Proud ka pa doon. Walang dating sa'yo ang Word of God. Dalawa lang yan. Either hindi ka nakikinig o talagang sarado ang puso mo sa Diyos. Maliwanag ba? Pero kung ang salita ng Panginoon nangungusap sa atin, ibig pong sabihin, kinakausap ka kasi ni Lord, kaya mapalad ka, no? Kasi gusto pa tayo ng Panginoon na ituwid at ilapit palalo sa Kanya, no? So napaka-importante ang salita ng Panginoon na dapat pala yan ang standard, pakisabi ng malakas, standard ng ating pamumuhay at ng ating paniniwala, no? Alam nyo, lalo na po sa panahon po ngayon, no? Sa totoo lang po, when you live by the Word of God, hindi ka maiintindihan ng iba, no? At ang iisipin pa sa iyo ay parang ikaw ay sarado ang isip. Di ba? Ganyan ang sasabihin ng iba. Lalo na po sa panahon ngayon na uso yung mga salitang dapat inclusive, personal freedom, na ganyan, self-expression, yung mga ganyan, no? Tama po lahat yun, ha? Anti-discrimination, ganyan, no? Tama naman lahat po yung salitang yon. Kaya lang po, yun pong nasobrahan na ng application. Kasi ang ibig na nilang sabihin, wala akong pakialam sa kung anong sinasabi ng Diyos mo, kung ano ang sinasabi ng Biblia, basta ako, ito ang gusto ko. So pag sinabi mo ito ang sabi ng Bible, tatawagin kang bigot, no? Ano yung tinatawag na bigotry, no? Alam niyo ba yung bigotry? Yung inaahit sa nguso. 'Di ba pag sinabi pong bigotry, yung kung ano yung paniniwala mo, parang pinagpipilitan mo sa iba, no? Well, mali yun kung basta-basta lang na paniniwala. Pero dapat ang salita kasi ng Panginoon, yan ay pinaninindigan, 'di ba? Pag ang salita ng Panginoon, pinapamuhay natin. Pag ang salita ng Panginoon ay nabanggit para i-correct ang isang maling bagay, of course, pagbibintangan ka na ng mga hindi magandang mga salita. Right? Like, yan, bigotry, homophobic, at ng kung ano-ano pang mga salita, no? Bakit? Kasi nga, woke sila, di ba? Ikaw ay hindi woke, so ano ang tawag sa'yo? Tulog. walang muwang sa mundo, parang ganon ang dating mo, di ba? Pero tika muna, sino ba ang totoong woke? Sino ang totoong gising? Yun pong nakakaalam ng sinasabi ng salita ng Panginoon at nabubuhay ayon sa sinabi ng may likha sa Kanya. Amen? So yun po, mga kapatid, ginagamit ng Panginoon ang Kanyang salita, no? At ang salita ng Panginoon ay, yun po, kaya nga po, nire-rebuke tayo nito para makasunod tayo sa Kanya. Sa panahon po kasi ngayon, sa totoo lang, yun pong mga sinasabi nila na yung inclusivist, di ba? Woke, mga ganyan, no? Alam nyo po, in other words, that's godlessness. Bakit? Kasi po ang ibig nila sabihin, hindi mo kinakailangan ng Diyos na dapat mong sundin. Naniniwala sila, naniniwala ako may Diyos, pero hindi ako naniniwala na kinakailangan ko siyang sundin. Ganon ang katuwiran ng maraming tao ngayon. Gusto nila na meron silang Diyos, pero Diyos na ayon lang sa sarili nilang kaisipan, hindi ayon sa Diyos na sinasabi ng Biblia. So marami, naniniwala raw sa Diyos, kaya lang yung Diyos lang na ayon lang sa kung ano yung gusto nila, yun ang pagbibigyan sila. Ganon. So ang lumalabas, Diyos na hindi Diyos. Right? Hindi po ganon, no? May salita ng Panginoon, dapat po nabubuhay tayo at sumusunod sa Kanyang salita at nagpapatuwid tayo dito. Maliwanag po ba? Okay? At sa paanong paraan, madalas tayo itinutuwid, nire-rebuke ng Word of God, of course, pagbabasa, pero susunod po ay yung sa pamagitan ng pakikinig nito. Tingnan nyo po, 2 Timothy 4, verse 1 to 4. 2 Timothy 4, verse 1 to 4. Sabi rito, pakibasa ng malakas,
sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. No? Sino raw yon? Si Timoteo. Next. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yon, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Yun pong pagsabihan, sa English po ay rebuke. Verse 3, sabi po, sapagkat, ito malungkot po, no? Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. At ito po ang reality ng buhay. Totoo yan noon, mas lalong totoo na po ngayon, mas palala po ng palala ang mundo. Makikinig, pero ang pakikinggan lang kung ano ang gusto nila. Yung swak lang sa kanilang panlasa, yung swak sa kanilang lifestyle. So may mga po, pwede pala, nag-church, ang gusto lang marinig, Jesus loves you. Totoo naman yon, Jesus loves you. Right? So totoo naman po na ang Panginoon ay talagang gracious. Right? Pero yun po ang mga gusto lang na marinig. Pag pinag-uusapan na gusto ng Panginoon, baguhin ang buhay mo, ibang usapan na yan. No? Bakit? Kasi po ang gusto lang marinig ay yung mga pampalubag-loob. Yung mga tungkol lang sa mga pagmamahal ng Panginoon. Yung masarap lang pakinggan sa tenga. No? At yun po ang nangyayari sa maraming tao. Pero kaya nga po andyan ang salita ng Panginoon para ituwid ang ating mga isipan. Amen? Ituloy natin pagbabasa. Verse 4, sabi po niya, hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Yun nga po yung sinasabi ko po, no? Nung nakaraang Sunday, na napakaraming mga tao ngayon, lalo na ang mga kabataan, mas naniniwala na po sa Facebook kaysa sa the book. No? Mas naniniwala na po sa memes kaysa sa verses. Di ba? Kung ano-ano ng mga pinapaniwalaan natin, kung ano mga tinanggap natin. Pero teka muna, ang salita ng Panginoon nawalan na ng tamang lugar sa buhay ng maraming tao. Bakit? Kasi yun po ang gusto na paniwalaan ng mga tao. Kaya all the more that we have to proclaim what the Word of God says. No? Ano po ba talaga ang sinasabi po nito? Well, sige na, andyan na tayo. Sabihin, hindi sila makikinig. Pero tandaan ninyo, yung mga nangangaral ng salita ng Panginoon, balang araw, parang si Noah yan. No? Na nung una, ayaw makinig ng mga tao, dumating yung baha, napatunayan nila, kaya lang huli na ang lahat, tama pala si Noah. O kaya nung panahon ni Lot, yung mga tao sa paligid sa Sodoma at Gomora, gustong ripin yung mga bisita niya na lalaki, ng mga lalaki, riripin yung bisita niya na lalaki. Ayaw niyang pumayag, pati siya gustong patayin, no? Pero biglang dumating ang apoy mula sa langit at tinupok ang Sodoma at Gomora. At sino ang natira? Siyempre po si Lot at ang kanyang mga anak. Right? So ibig pong sabihin, para sige, ayaw maniwala. No? Pero papatunayan ng Panginoon, totoo ang kanyang mga salita. Kaya better makinig sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen? No? So, mapalad tayo pag tayo nakukorek pag nakikinig tayo. Pag nagsisale tayo, nakukorek ba kayo pag nagsisale? Come on. May nababago po ba? No? Sa kaisipan natin, sa ugali natin, sa mga values natin, dapat po may mabago. Tingnan nyo ang Proverbs 27 verse 5. Proverbs 27 verse 5, better is open rebuke than hidden love. Better is open rebuke than hidden love. No? Hindi ko masasabi po na mahal ko po kayo, no? At ang totoo po, love you po talaga. No? Pero hindi ko masasabing I love you kung hindi ko po kayang sabihin sa harapan ninyo yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon para ituwid yung buhay po natin. Right? Better is open rebuke than hidden love. Ganon din yung mga cell members natin, no? Kung mahal natin yung disciple natin, kausapin po, sabihan po ng maayos para po sa ikabubuti ng kanilang buhay. Amen po ba? Pero sabi ko po, kausapin ng maayos. Yung iba naman kasi brutal brutal mang rebuke. No? Yung pambira, 3 na nga lang cell group member mo, pinisbook mo pa yung isa. Dahil di mo pa pagsasabihan, pwede na, hindi nga po, pwede naman kausapin ng mayroong karunungan at mayroong pagmamahal. Tama ba?
Tama ba? Hindi naman kinakailangan nagre-rebuke na ng para ang bangis ng datingan natin. Hindi naman po kinakailangan ganon. I remember po, nung bata-bata pa ako na pastor, medyo siyempre hindi pa maingat sa pagtutuwid ng isang mali, no? Ay umuwi ako sa Pangasinan, sa probinsya namin, tapos mayroon akong kamag-anak doon na mas matanda sa akin na pag dumarating ako, nangihingi ng pera, inaabot-abutan ko naman. No? Tapos po, minsan, pagdating ko doon, ang approach sa akin ay, parang nagiinuman kasi sila. So ang approach, paglapit sa akin, ang approach, Rap, pahingi ng pang-inom. Sabi niya gano'n. Alam niyo ang sagot ko, alam niyo naman pastor ako, hindi ako nagpapainom. Sabi ko, napahiya siya. Sumunod na uwi ko po doon, di na ako nilalapitan. Mabuti naman nabawasan yung nanghihingi, no? And then, yung sumunod na uwi ko naman, yung parang nanghingi na uli, no? Nakalimot na sa hinanakit. No? Pero, anyway, kasi nga, alam mo yun, out of, yung parang masabi lang, no? Kung ano yung tama, no? Kung ano yung totoo. pero nung natuto na po ako, may time naman po, dito naman, nakatira kami dyan sa Migalauran. Nagpark po ako, mayroong kumatok sa kotse, lasing. Tapos pinagbuksan ko ng pintuan. Sabi niya, pahingin pera. Sabi ko, ganun din sabi ko, pero mas mabait na ang tono. Sabi ko, hindi, pastor ako, hindi ako nagpapainom. Tapos binigyan ko pa rin siya. Ito na lang, pamulutan. No? O, diba? At least di ako nagpainom. No? Hindi, joke lang. Hindi ko sinabing pamulutan. Pero binigyan ko talaga siya kasi naisip ko parang hindi naman na siya makipag-inuman. Mukhang pauwi na eh. Mukhang yun lang yung approach niya para makahingi. No? So binigyan ko siya, ito pastor ako, hindi ako nagpapainom. Ano yan wag mong ipang-inom yan Sabi hanggang malayo na siya. Actually, isinigaw ko pa eh. Hindi pang-inom yan No? No, andyan lang siya sa may likod ng kotse. Anyway, yun nga po, no? Minsan kailangan lang din natin ng tamang approach, right? Minsan naman po, nasa gym ako, sa Anytime Fitness. Mayroong, habang nagbubuhat ako, di ba halata? habang nagwo-workout ako, para mga 50 kilos dito, tapos dito mga 50 kilos din, no? Tapos, lumapit po yung isang kasama namin sa gym na nakakakwentuhan ko rin, nasiran ko na rin sila ng Word of God doon. Lumapit po sa akin, sabi niya, Pastor, sabi niya, bili ka ng PWD card. Yung PWD, yung Person with Disability card, parang senior citizen card, parang ganun din, no? Bili ka ng PWD card kasi may discount, 20% discount daw, no? So pag mayroon ako noon, no? So ayaw ko naman siyang ipahiya, no? Kaya ang sagot ko lang, isa lang sinabi ko sa kanya, ayaw ko, baka mamaya totohanin ni Lord. No? Yun lang sinabi ko na, tapos nangangatwiran pa siya, sabi niya, hindi, Pastor, kasi sayang naman yung pag nag-Jollibee ka, 20% din yun. Sabi niya gano'n, no? Ngumiti lang ako, wala na akong ibang sinabi. Mga after 1 or 2 weeks, nagkita kami ulit kasi mga ilang araw na nakalibas, mas malakas na ako noon. Mga 100 kilos na, no? 100 din dito. Tapos po, lumapit siya sa akin ulit. Sabi niya, Pastor, di ko na tinaloy yung PWD card. Baka nga naman kung anong mangyari sa akin. Sabi niya gano'n, no? So, nga naman, baka may person with disability ka, totohanin ni Lord, ma-disable ka nga talaga, di ba? So, alam niyo, yun lang na sinabi ko, pero you see, na-rebuke siya, pero sa maayos na paraan, at na-appreciate niya, at ngayon na-influensyahan pa siya, at hindi na niya itinuloy. Right? So, minsan, kailangan po natin ng love, kailangan natin ng grace, kailangan din natin ng wisdom. At kapag ganun po ang approach ng Panginoon sa atin, kinakausap tayo na maayos, utang na loob, makinig ka na. Amen? Kasi kung hindi makikinig, ano po ang pwedeng mangyari? Okay? Una na paraan ng Panginoon, through His Word. Pangalawa, through His acts. Ayan. Pag hindi makuha sa salita, ano na kaya ang mangyayari? Tingnan yung katabi po, pakisabihan, makuha ka sa tingin. Pag hindi makuha sa salita, ano ang mangyayari? No? Tingnan nyo po Tingnan nyo. Ang Psalm 39 verse 11. Psalm 39 verse 11. Ano sabi dito? When you discipline a man with rebukes for sin, you consume like a moth what is dear to him. Surely all mankind is a mere breath. Tingnan niyo po yun Ano raw? Pag nangungusap ang Panginoon, tapos
ang kulit daw natin, ayaw daw talaga natin makinig sa Kanya. Ano po ang nangyayari? Ano po ang isang pwedeng gawin? Pwedeng mangyari? No? Ano raw po? You consume like a moth what is dear to Him. No? Tinatanggal mo, kinukuha mo yung mga bagay na yung bagay na mahal niya, yung bagay na mahalaga sa Kanya. Yung pala ang isang pwedeng mangyari. You see, no? Hey, binless ka ng Panginoon, mahal na mahal mo yung trabaho mo. Praise God sa trabaho mo. Pero teka muna, baka nakalimot ka na sa Diyos, baka mamaya yung trabaho ang mawala. Wag nawa, no? Pero importante po, salita pa lang, nakikinig na kasi tayo. Right? Binigyan ka ng girlfriend, ng boyfriend, tapos kung ano-anong pinaggagawa ninyong dalawa, pag kayong dalawa lang, no? Tapos, tinanggal siya ng Panginoon sa buhay mo. Tapos ngayon, magtatampo ka pa kay Lord, Lord, ba't mo ako sinaktan ng ganito? Teka muna, may kalukuhan kang ginagawa, kaya may tinanggal ang Panginoon sa buhay mo. Are you following, mga kapatid? No? Binigyan ka ng kung ano-anong mga blessing, huwag niyong hayaan yung blessing na yon na makasira pa ng iyong pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Kasi baka yun pa ang mawala kung hindi tayo makuha sa salita. Maliwanag po? Kawalan. Pero hindi lang kawalan, pwede rin karamdaman. Tingnan nyo ito Job 33 verse 19. Job 33 verse 19. Man is also rebuked with pain on his bed and with continual strife in his bones. Ano naman to? No, nirebuke siya sa pamagitan ng sakit, sa pamagitan naman ng karamdaman. Possible din pala yon, no? Possible din pala na tayo ay i-rebuke, disiplinahin ng Panginoon sa pamagitan ng sakit dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating kamalian, dahil sa kasamaan. Pwede rin palang mangyari yon, no? Ngayon, hindi ko naman po sinasabi at huwag nyo namang isipin na kapag nagkasakit, may kasalanan agad. No, baka mamaya kasi mabahing lang yung katabi mo, hala ka, nire-rebuke ka na ni Lord, magsisi ka na kapatid, habang buhay ka pa. Yang bahing na yan, mauuwi yan sa cancer sa baga. Tindi mo talaga, no? Hindi, wag naman pong ganon, Hindi lahat ng sakit dahil sa kasalanan. Pero may mga sakit na dahil sa kasalanan. Maliwanag po? Okay, so, yun, no? Kaya mayroong prayer na ganito Tingnan niyo po yung prayer ni David. Psalm 38 verse 1. Psalm 38 verse 1. No? O Lord, rebuke me not in your anger, nor discipline me in your wrath. No? Na alam mo, may pagkukulang ka, alam mo, may mga kasalanan, kamalian sa buhay mo, Panginoon, pagpasensya pa, Lord, no? Pero magbabago po talaga ako, tulungan mo ako. No? Pwede namang mag-pray ng ganon. Amen? Amen? Pero kapatid, no, wag mo naman paasahin si Lord, Baka naman binubula mo lang si Lord, no? Kasi ito naman, may isang verse dyan. Sabi po, Proverbs 29 verse 1. Proverbs 29 verse 1, whoever remains stiff-necked. Sa kanila, stiff-neck, no? Sa atin, tigas ulo, no? Sa kanila po, sabi niya, sino mang matigas ang ulo, after many rebukes, will suddenly be destroyed without remedy, no? Parang may tinanggal, di na talaga mababalik. Yung ganon. Maaring may nangyaring di maganda, na ganon na talaga. Di ba? Kasi sabi niya, if you remain stiff-necked, no? Pwedeng mayroong mangyari na kahit anong gawin mo, wala nang remedyo sa area na yon ng buhay. Right? Kaya take the word of God seriously. Nangungusap pa lang si Lord, makinig na, mga kapatid. Kasi nga, ang pasaway, pasaway. No? Pagsabi ulit sa katabi, huwag kang magpasaway para hindi ka mag-pass away. Amen? Tumayo na po tayong lahat. Basahin natin to Hebrews 12, 5-6. Hebrews 12, 5-6. Ito naman po yan. No? Pakinggan nyo mabuti ito. Yung pinag-uusapan natin, parang di ba? Parang nakakatakot, no? Pero alam nyo po ba, kaya po ito sinasabi ng Panginoon, di para takutin tayo, kundi dahil mahal niya tayo. Hello? Dahil mahal ka ni Lord. Ang gusto niya yung best para sa'yo. Gusto niya gawan ka ng mabuti. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba? Na ang Panginoon, ang gusto niya talaga gawin sa atin ay mabuti. Kaya lang, siyempre,
may mga pagkakataon na dahil nga sa siya ay Diyos na banal at siya ay Diyos na matuwid at makatarungan, may mga time po na hindi puro pagmamahal ang kanyang pinapairal, kundi yung kanyang katwiran at katarungan. No? Pero alam niyo, ang gusto talaga ng Panginoon ay iparanas sa atin lagi ang kanyang pagmamahal, ang kanyang grace sa buhay po natin. Kaya nga importante po pala na tayo sa Panginoon, Lord, ituwid mo po ako. Amen? Kasi bakit ba tayo tinutuwid ng Panginoon? Kasi mahal daw niya tayo. Basahin niyo tong verse na to. Sabi niya, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Verse 6, pakibasa po ng malakas. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at ipinapalo ang itinuturing niyang anak. Wow, no? Yung pala, out of love pa rin talaga sa mga tao na mga tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Alam niyo ba, loves tayo lahat ni Lord? Amen? Mahal ka ng Panginoon. Lahat tayo, kahit sino ka pa, kahit ano ang background mo, kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, nung lumapit ka sa Panginoon, tinanggap ka niya. Pag lumalapit ka sa Panginoon ngayon, tinatanggap ka niya. Kahit ano pa yung pinanggalingan mong buhay, basta lumapit ka sa Kanya, mahal ka niya, tanggap ka niya. Pero ngayon na anak ka niya, gusto rin ng Panginoon na ituwid at pagandahin pa yung ating mga buhay. Kaya nga po ang Panginoon nang re-rebuke. Ang Panginoon kumikilos sa buhay natin. Kinakausap tayo para na sa ganon, mas maranasan natin yung mas magandang buhay na gusto ng tatay natin para sa atin. So you are loved by God. Mahal ka ng Lord. Amen? Mahal ka ng Panginoon at sa pagmamahal na niyan, patuloy siyang kumikilos sa buhay mo at hinuhubog ka niya to be the kind of son and daughter that He wants you to be. Kantahin nga po natin ito, pagpasalamat natin sa Panginoon at sabihin natin sa Panginoon, Lord, salamat dahil kilala mo ako at kahit kilala mo ako, mahal mo ako. Alam niyo, ang galing ni Lord, no? Kilala ka niya pero mahal na mahal ka niya. Yung ibang tao kaya, pag kilala ka talaga, mamahalin ka pa kaya talaga, no? Yung talagang kilala lahat ng pati takbo ng isip mo, di ba? Pero si Lord iba kilala niya tayo. Tayo nga, minsan di natin matanggap sarili natin dahil sa kilala natin ang sarili natin, di ba? Pero si Lord tanggap na tanggap tayo. Kahit kilala tayo, mahal tayo. At patuloy siyang kumikilo sa buhay natin because Jesus changes lives. And He changes us by speaking to us, by working in our lives. Sige po, magpasalamat tayo sa Panginoon sa pagtutuwid na ginagawa niya sa atin. Puso ko iyong sinisiyasa, ang buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa, sa'yo
sa'yo ay hinihingin. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababalik. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diligid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diligid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Opo, Panginoon, salamat. Mahal mo kami, salamat, kilala mo kami, tanggap mo kami. At salamat din, Panginoon, dahil sa pagmamahal mo sa amin, ay hinuhubog mo kami. Patuloy mo kaming hubugin, patuloy mo kaming baguhin, patuloy mo kaming ituwid, Panginoon. Tulungan mo kami na magkaroon lagi ng tamang puso sa iyo, sa iyong salita, Panginoon, sa iyong pagkilos sa buhay namin. At patuloy mo kami na baguhin at ituwid. At Panginoon, hanggang sa mas maluwalhati ka sa aming kani-kanyang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagmamahal na to, sa inyong pagsama lagi po sa amin, at sa pagkilos sa buhay namin, at sa patuloy na pangungusap sa amin. Suguin nyo kami mula rito ngayon. Taglay namin ang paspas nyo sa buhay namin, at hayaan nyo ang salitang ito magbunga sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Thank you, Lord. At ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.